Yun guys, good evening no. Bali ito yung continuation ng excuse me. Yung continuation ng natin pag setup ng Piso Tab. Bali yung last is yung pag flash ng firmware dun sa ESP. Ngayon naman yung pag-bind. 'Di ba ang sinetup ko dun sa last video is yung static sa network settings ng ESP. Is yung naka-static sa 192.168.1.100. So, right now, nakakonect ako dun sa kung saan nakakonect din yung tablet at yung Node MCU, no? Ngayon, ito na siya. Napupunta ko siya sa IP niya na sinet ko. Pasok ako doon, admin. Ayan. Diba yan yung sinatap ko nung nakaraang video. Ngayon, pupunta tayo sa tablet, no? Bali yan yung tablet. Click ko lang tong button na to sa taas. Tapos default is admin 123. Ngayon, yun ang isa-setup ko rito sa ESP 8266 server IP. Tapos, after nun, enable ko na yung centralized mode. Kasi yung naka-flash, ang setup natin is yung centralized mode, no? Kapag standalone naman, uncheck mo lang yan. Naka-standalone na yun. Bali sa Alan 1222 timer na yun naka-depende sa charging. No? Yung lock screen niya, kapag nag-charge, mawawala yung lock screen. Kapag nawala yung charge, maglalak ko yung lock screen. So sa naman tayo, yung setup naman to is yung centralized mode, no? Enable natin yan, tapos save changes. So ayan yun. So naka-centralized mode na to, no? Bali, test natin dito kung mag-coin. Hindi niya balak yan. Nag-delay lang. Bali, ayan siya. So, success na yung pag-bind nung nung IP ng Node MCU, yung ESP8266, dun sa tablet. Ganun lang kasimple. Ngayon, kapag nasa lock screen, para ma-access nyo ulit yung admin, magta-tap kayo dito sa top right corner. Yan. Tapos, admin 123. Ayan, yun na yun. Bali, ito yan. Ayan yung IP ng Node MCU. So, yun lang guys, no? Thank you. Guys, good evening, no? Bali ngayon naman, papakita natin, i-demo ko yung pagbabind ng ESP32 hybrid, yung Alan 122 plus ESP32, yung hybrid natin, no, para may para sa smart charging. Ngayon guys, nasa tablet tayo ngayon. Isasaksak ko yung ESP32 sa laptop ko. And then sa tablet, open ko yung kanyang Bluetooth, no. Ayan. Kasi sa hybrid setup ng ESP32, yung Alan with ESP32, ano yun, tawag dito, via Bluetooth ang connection nun, yung smart charging. Unlike sa hybrid na Alan 122 plus ESP8266, HPC sa internet sila nagko-communicate. Dito sa ESP32, sa Bluetooth naman sila, no? Ngayon, ang pipiliin ko is pair new device. And bali, ito yung natin, yung ESP32, no? Click ko lang yan. Tapos, ito, enable natin yung allow access to contacts and call history. Tapos, pair. Kapag okay na dito, nag-pair na,
Balik tayo dito sa app, sa admin panel, no? Dito sa ano, logo, click mo yan. Tapos, admin 123. Ngayon, nag-auto-detect na yung piso tab, no? Ito yung MAC address ng Bluetooth ng ano, ESP32. Yan, yan yun. Kumbaga, nakabind na yan dyan. Wala ka nang gagalawin. So, bali ito na lang yung dun sa mga iba kong yung sa video ko na pag-wiring. Ito yun, yung pin. Ito yung pin para sa relay, yung GPIO 25. Tapos ito yung pin na manggagaling naman sa ALAN 122. I-connect sa pin 27, no? So, para matest natin na kung maglalak nga, yung ESP32 ko, nilagyan ko ng wire sa ground, tsaka sa pin 27. Tapos, itatry ko, ano, pagdikitin. Pag nagkadikit yon, meaning, dun sa relay ng ALAN 122 is normally open, normally closed, tsaka common. Ayan, bali, yan, di ba, nag-lock na siya. Ngayon, kapag nagulog ng barya, yung relay dun sa ALAN 1222, yung normally closed, mawawala yon. Ang bali maging connection naman nun is no, common, tapos normally open. So, ang mangyayari, mag-open yung circuit, yung relay. So, mag-open yung tablet. Ayan. Di ba mas madali? Yun lang guys, no? Thank you.